klasing katalinuhan mayroon ka? Na pati yung Dolomite Beach, nakiganda-ganda. Iimbestigan mo. Samantalang napakaraming problema ng bansa. Na isa kang BO-BO. Ako, masakit yun, ha? Di ang sabi ni, anong BO-BO? Tingnan nyo, eto aking mga sertipiko. Pinakita yung mga credentials na ngayon. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Yung pala, ano pa lang pala yun, parang nag-seminar lang. Nung hinahanap, na-fact check ba? Hindi naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Ito nga, Jen, ha? Ito mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project, di ba? Tama, Nung nakaraan, di ba? Panay ang patawag niya. At tanong, ang problema, habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan, Tapos bigla niyang hininto. Hininto mo, tapos bigla ka magdo-Dolomite Beach. Di halatang halata ka naman, pare ko. Di ba? Naku po, At yun nga, nung mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pong si Kokey, alias Ridon, mga kabayan. Mantakin mo po, mga kabayan, sa gitna po ng issue ng flood control, kabit-kabila po ang bumabaha, lumulubog ng mga syudad. Ang gusto pong pagtuunan ng pansin nitong si Ridon ay yung flood control nung nakaraan pa pong administrasyon. Mantakin mo. Sarap murahin niya itong taong ito. Pukin ng inang Ridon na to mantakin nyo, mga kabayan, doon po sa kanyang pag-iimbestiga. Diba? Inimbestigahan po niya ang flood control Pero ang tutumbukin na po, yung kanyang mga amo, bigla niya pong hininto. Bakit, mga kabayan? Dahil hindi niya po mapalabas. Nakasalanan po ito ni Pangulong Duterte. Pilit po nang tinitwist Di ba, mga kabayan, yung pag-iimbestiga nila doon? Pilit po niyang itinitwist. Pero yung mga lumalabas na mga witness doon, ang tinuturo, yung mga amo niya, si Saldico at si Romualdez. Kaya po niya pinahinto yan Kasi tatamaan na yung mga amo niya Ngayon, mag-uumpisa na naman po siya ng hearing, kaugnay po doon sa Dolomite Beach. Ina mo Ridon, ikaw lang ang minura kong politiko dahil napaka-usang gala. Obvious na obvious kang hayop ka Palibhasa tinanggal ka ni Pangulong Duterte noon sa pwesto mo, ngayon gumaganti kang inayupa ka. Di po ba, mga kabayan? Nakakapanggalaiti po itong nilalang na to Itong kamukha ni Kokey na to Nakakapanggalaiti, mga kabayan Tapos, ipagkakalat mo pa dahil tinatawag kang bobo ng mga netizen, dahil legit naman pong bobo ka, kaya tawag kang bobo, tapos ipopost mo, graduate ka sa Harvard, nabuking ka ngayon ng Net 25. Oo, ikaw, nabuking ka. Ay, ang kayabangan mo, nilalagay mo sa ulo mo, pero bobo ka pa rin. Ano po yung mga bayan? Ano po yung nabuking ng Net 25? Hindi naman po pala graduate itong taong to ng Harvard, mga kabayan. Pinagmamalaki ng graduate po siya ng Harvard. Umattend lang po itong Kokey na to ng seminar. Di po ba? Yung mga senador, mga congressman, minsan may mga imbitasyon yan sa Harvard. Sama-sama po sila, pupunta po sila doon. Magkakaroon po sila ng seminar patungkol sa good governance, mga ganyan. Minsan, 3 linggo, 1 buwan, ganun po yung ginagawa. Tapos ipagmamayabang mo, alumni ka ng Harvard, graduate ka ng Harvard, saksakan ka na nga ng kabubuhan, saksakan ka pa ng kasinungalingan, sir. Nakakapaggalaiti, mga kabayan Obvious na obvious tong taong to Obvious na obvious. Diba? Hindi po niya maikonekta yung flood control kay Pangulong Duterte, kaya rumekta na siya. Dolomite Beach talaga. Ang gusto po niyang gunggong na yan, masira po yung pangalan ni Pangulong Duterte para madamay po yung anak niyang si BP Inday Sara. Sir, kahit anong gawin mo, sir. Kahit anong gawin mo, sir, hindi mo masisira si BP Inday. Tandaan mo yan, sir. Kahit
anong paninira mo sa mga taong nakapaligid kay BP Inday, hindi mo sila masisira, sir. Dahil hindi po bulag ang taong bayan. Hindi po kasing bobo po ninyo. Yun lang po. Malinaw na malinaw, hindi po kasing bobo po ninyo ang taong bayan. O ito mga kabayan, panoorin po natin kung paano po binuking ng Net25 ito pong si Bobong Ridon. Sinabi ni Congressman Terry Ridon, bakit niyo ako binabas? Kahit pa 1 milyong troll ang mangbas sa akin araw-araw, tuloy ang investigasyon dyan sa Dolomite Beach. I-investigahan natin yan. Titingnan natin kung talagang kailangan ba yan? Napapakinabangan ba yan? Nagsasayang lang tayo ng pondo dyan? Ang ginawa dyan ng mga nakatalagahan, nagpuntahan yung maraming isda dyan sa Dolomite. Akala ko nagpuntahan ng maraming tao. Bagamat marami natin laging tao dyan. Ano? Sa mga larawang viral ngayon, akala ko hindi ako makapaniwala Ang daming isda sa Dolomite, sa Manila Bay ngayon, Jen. Ibig sabihin, nabuhay ang ano? Nabuhay. Nabuhay ang dagat dyan? Ang ibig sabihin, natupad po yung kautusan ng Supreme Court na una, linisin yan. At pag nalinis na, dapat maabot ang level na yan ay pwedeng mabuhay ang mga isda. Yun. At kung pwede ay pati tao, pwedeng makapaligo dyan. Ganong level. Ang linaw ng tubig dyan. Yung mga isdang yan, maglalamierda dyan kung... ano bang isda yun? Biya? O ano, yung... anong tawag doon? Sa may gilid lagi ng ano, yung... May isdang tawag dyan Nakalimutan maliliit ko na. Pa mukhang... Biya kasi freshwater yun. Hindi sa alat Hindi. Ngayon, yan pa rin tuloy pa rin ang investigasyon dyan. Ay, tutuloy daw ni Kong Terry? Oo, November 17. Ayun. Ako naman dyan, hindi ba tayo magsasayang lang ng pera dyan pagka yan ang inimbestigahan natin, di ba? Mas maraming pwedeng imbestigahan, Mas ganun ba? marami. At kung gusto nyo imbestigahan nyo, pwede namang mag-meeting na lang kayo, patawag nyo na lang yung mga... Hindi ba? Kasi yan physical na pupuntahan Di baka naman may nakikitang importante si Kong Terry Ridon sa usapin ng Dolomite Beach. Nakita niya dyan yung kanyang titulo sa Harvard. Na Titulo sa Harvard? Ipinapakita niya ngayon. Kasi sabi ng mga netizen, anong klaseng katalinuhan mayroon ka? Na pati yung Dolomite Beach, nakiganda-ganda. I-investigan mo. Samantalang napakaraming problema ng bansa. Na isa kang BOBO. Naku, masakit yun di ang sabi ni, anong BOBO? Tingnan nyo, eto aking mga sertipiko. Pinakita yung mga credentials niya ngayon. Alumni ako ng Harvard. Abay, congratulations po. Yung pala, ano pa lang pala yun, parang mag-seminar lang. Nung hinahanap, na-fact check ba? Hindi naman pala makita na siya ay talagang nag-graduate doon, Jen. Iba kasi yung graduate tsaka yung mga... Meron silang mga non-formal studies yan 2 weeks, 3 weeks. Yung mga ganon. 1 month, mga ganon Yes, seminar. Nilagay na niya. Kasi may grupo ng mga congressman dati na inimbitahan ng Harvard na yun parang 1 buwan yata. Pero wala pang 1 buwan pala, no? Dyan tayo naman, mga nagbabayad ng buwis, di ba? Mapayag ba tayo, mga babayan, na yung ibinabayad ng buwis natin ay sinasayang lang nila na sa mga investigasyon na ganito? Imbestigahan mo to? Ano kaya ang motivation? May nakita ba siyang hindi magandang dulot ng Dolomite? 2 bagay, Jen. Okay. Una, nagsayang lang daw tayo ng pondo dyan. Sa Dolomite? Oo, pangalawa, hindi kailangan yan. Dapat ang ginawa daw dyan ay yung filtration ng tubig. Ganon. Hindi ba kasama dyan sa... Natural filtration yan. Alam ko, isang kabuuan, isa lang yung Dolomite Yes. Yun ang parang, kung tawagin cosmetic papaganda. Pero hindi mo mapapaganda yan, Jen. Hindi, halimbawa, yun lang ibabaw ang ginawa mo. Pinaganda mo lang, pero marumi ang tubig, wala kang makikitang buhay na isda dyan. Naman. Tama ka. Nako. Dapat nga sabi mo, ipatawag mo na lang ang DNR, patanggapin mo yung report, di ba? Kasi meron namang mandamus na ng Korte Suprema Yes. Parang 18 government agencies. 13. 13 ba? Agencies. Ayun, pati kasama tayo LGUs. Yes, marami. kasama.
na sila ay nagre-report buwan-buwan kung ano na status. MMDA, Yan, oh. DENR. Yan, oh. Lahat yan ay inatasan ng Korte Suprema. Manila City Government, LLDA yata, ganun din. Linisin ang Manila Bay. Mula Bataan hanggang Bulacan, Kaya hanggang Cavite. hindi mo po pwedeng Hindi pala sabihin Ay, tama, na tama, basta-basta ginawa yan dahil yan ay may utos ng Korte Suprema. Ayun. Hindi ba? Oho. Baka ma-contempt ka dyan, Ginoong Terry. Oho. Pinakamabutihan makipag-ugnayan siguro sa Supreme Court at saka sa DNR. Kaya nga. Yung mga agency ng gobyerno. Kasi bakit dyan tayo nakatuon? Hindi nyo ba, bakit hindi nyo lang imbestigan kung bakit hindi natin mapababa ang presyo ng mga bilihin? Doon pa may pakinabang tayo, di ba? Ayan. Oo. Siguro nga, So, dyan pala ang focus nila. Yung, Yan focus. yung TRICOM, di ba merong yung TRICOM Eto nga, Jen, ha? Oo. Eto mga babayan. Itong si Congressman Terry Ridon, ang iniimbestigahan niya yung flood control project, di ba? Tama, Nung nakaraan, di ba? Panay ang patawag niya. At ang problema habang nag-iimbestiga, ay yung mga amo niyang tinatamaan Tapos bigla niyang hininto. Hininto mo, tapos bigla ka magdo-Dolomite Beach. Di halatang halata ka naman, pare ko. Di Nako ba? po. Ay, ano kaya ang mensahe gusto niya parating sa taong bayan ukol sa bagay na yan? Ewan ko, Jet, kung pati nga yung mga kakampi niya ay sang-ayon dito ha? Bagamat dalawa na silang congressman, si Tinyo, ano pangalan nun? Si Antonio. Tony Tinyo. Tsaka silang dalawa. Ito ang kanilang isinisigaw Ayun. Huwag nating papalagpasin yan, mga babayan. May katiwalian dyan sa Dolomite Beach. Bakit yung napakaliit na hanep, nakikita mo, pero yung batong nasa... Hanep, di ba yung kuto ng manok? Kuto ng manok. Sobrang liit niya, di ba? Kung ikukumpara mo sa trillion, billion. At yan ay nakikita naman, napapakinabangan di ba? Nako po. Yan ang problema natin. Ang dapat nating imbestigahan siguro dyan, natutupad ba yung utos ng Korte Suprema nung 13 government agencies na linisin ng Manila Bay? Siguro pa sa buti-buti pa yun. Di ba? Mula nung ito ilabas ng Korte Suprema, ano na nagawa yung improvement sa Manila Bay? Kaya lang dyan, ganun pa rin ha? Ayun. Wala pa rin sa kanyang jurisdiction yan dahil dapat dyan ang nagtatanong yung Supreme Court di ba? Ayan, tama ka. Kasi silang nag-utos na linisin yan Hindi ba? Ayun nga, kasi dapat kunin na lang nila ano ba latest report. Kasi monthly meron nga yan, sa pagkakaalam ko at maging sa part ng DNR. Secretary Rapi Lutilla, dapat siguro ay magpaliwanag sa part ng DNR. Sino ba mga opisyalis ng DNR ngayon? Nawala na yung si Luis Sagay, Secretary Rapi Lutilla. Mula at naupo si Secretary Rapi Lutilla sa DNR, parang napakatahimik Andiyan pa ba si Yusek Mitch Kuna? Andiyan pa ata, Yusek Jonathan Leones. Ayan, at ang iba pa. Sana tignan natin. Yaman din lamang interesado po ang Kamara. Sino? Kong Terry Ridon tsaka si Congressman Tinyo. Oo. Yan. Para sa akin dyan, pagsasayang ng pera yan. Ganon. Di ba? Pwede namang kung sa bagay, si Congressman Ridon, puro pagsasayang ng pera ang alam nito Kaya siya natanggal dun sa, di ba? NAPSI ata yun, NAPSI dati. Kasi abroad. Ginagastos yung pera ng taong bayan. Nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo. Ito sa mga, cabinet position din naman yun, yung NAPSI. Anti-Poverty Commission ata. Kaya nga, dati. Ewan ko kung ano ang mukhang maihaharap mo sa tao, Ngayong binabagyo ang Cebu, Bacolod, lubog ang mga kababayan natin, pero ang mata mo, ang focus mo, Dolomite Beach. Hindi ba, Chen? Parang may pinupuntirya, Ayun nga. Parang mayroong gustong puntiryahin. Hindi man lang sabihin, nakikiramay po kami sa mga nasalanta ng Cebu, pero mas importante itong Dolomite Beach. Ganun ba? Hindi ba? Minsan siguro isang araw pagpaliwanagin natin si Kong Terry Ridon. Kung ano man ang kanyang motibasyon sa bagay na ito. Buti pa ang ombudsman, Jen. Mabuti pa si Ombudsman Crispin Remulla. Teka. Bakit? Meron ba bago ngayon kay Ombudsman Boying Remulla?